pinakamainam na pagpalakpak, the best clap of praise to Jesus. Pagpalakpak ng isang taong may malalim na pasasalamat at papuri at pagsamba sa isang Diyos na karapat-dapat. And this is how we praise you, Lord, King and Master and Savior and God. Salamat po. Praise God, praise God. Ako po'y naniniwala na baka ho lahat tayo ay kabisado ang makikita natin sa screen. Give and you shall receive. Pakisabi nga po, 1, 2, 3, go. Kabisado ho natin yan. Madaling kabisaduhin, mas masarap isa pamuhay. Mahirap-hirap lang po. Ang sabi po sa Luke 6:38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together and running over. Ito ho'y nakakapagtaka sapagkat ikaw ang nawalan dahil tayo po ay nagkaloob at nagbigay, pero hindi ka nawalan. Bagkus ikaw ay tumanggap. Kakaiba ano ho? Magbigay at ikaw ay hindi mawawalan. Ikaw ay tatanggap. Itong susunod po ay kabisado din natin. If you want to be the greatest, you must be the least. Kakaiba din po. Kung gusto mong maging pinakadakila, ikaw ay maging pinakaaba. Matthew 23:12, whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Defying the rational mind. Yung kanina po, give and you shall receive, it defies simple math. Paano ka tatanggap kung ikaw ang nawalan at nagkaloob, pero hindi ka nawalan? Ngayon naman po, kung gusto mong pinaka-pinuno at maging pinakamagaling in the context, ikaw ang maging aba, ikaw ang maglingkod sa kanilang lahat. Ano ho ang tawag sa dalawang yon? Ang tawag po doon ay paradox o paradoha. Everybody say paradox. Magbigay ho tayo ng kahulugan ng paradox. Sabi po ng Oxford Advanced Learner's Dictionary, it is a statement containing two opposite ideas that make it seem impossible or unlikely, although it is probably true. Katulad ng example natin, nagpakumbaba pero itinaas. Naging greatest, yung naging least. Nagkaloob pero tumanggap. Merriam-Webster's dictionary says it is a statement that is seemingly contradictory or opposed to common sense, and yet it is perhaps true. Parang opposed to common sense, pero totoo. Sa Bible po, ang malalim na kahulugan ng paradoha o paradox ay, it is the mystery of the ways of God. Misteryo ng kaparaanan ng Diyos. This is how God works. Sa pamamagitan po pagkaminsan ng mga paradoha. Sa aklat po ng San Lucas may binanggit na ganito, blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Sa Luke chapter 6 verse 22, napakagandang paradoha. Blessed are you when men hate you, insult you, reject you. Pakisabi nga po sa inyong katabi, mapalad ka kapag ikaw ay kinamumuhian. Kakaiba ho yun. Gusto ho ba ninyong maging mapalad? I-welcome daw po yung mga hatings na yan and rejections. Isa ho ito sa mga mysteries of the ways of God. We tremble at the word of God. Napakayaman po talaga ng salita ng Diyos. Blessed are you when men hate you, insult you, or reject you. Alam po natin yung beatitudes o beatitudes. Yun ho ay puno ng paradox o paradoha. Magbigay pa po ako ng classic example. The life of Jesus Christ is a paradox. Tingnan ho natin to. Ang sabi, the infinite and infant. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Ang isang Diyos po na immortal ay naging mortal. The infinite and infant. Isa pa po. Ang sabi dito, the maker of men born among men. Siya na manlilikha ng lahat ng tao. Ano noong baga, diretsuhin natin, siya ay Diyos, ay naging tao. The maker of men, born among men. Isinilang bilang tao. Ito kakaiba sa lahat. Sa lahat ng misteryo, baka ito ang pinakakakaiba.
Sabi diyan, Jesus died to give life. Ibinigay niya ang pinakasukdulang kaparaanan para magbigay ng buhay, ang kanyang kamatayan. Ang krus ho mismo, the cross in itself is a big paradox. Bigyan ko ho kayo ng magandang paliwanag. The symbol of the cross arouses positive feelings in most Christians today. Ang kahulugan ho natin ng krus ay ganito. It signifies safety, life, hope, and salvation. Kaya para ho sa akin, cross brings us back to our purposes. Napakalalim po. Pag nakakita po tayo ng krus, na-encourage po tayo. Ako nga ho bilang pastor, kaya kong ipagsigawan na ang katuruan sa krus ang pinakasimple, pero ang pinakamayaman at ang pinakapersonal na katuruan na pwede kong ingatan. At palagay ko pwedeng ingatan ng lahat ng Kristiyano. Revelation of the cross. Pero sa mga tao sa panahon ng Imperyo ng Roma, ibang-iba ang kahulugan ng krus. Ang sabi diyan, cross means punishment, curse, and death. Sa panahon po nila yon. Isa sa mga early church fathers, si Origen, ang nagsabi ng ganito, mors turpissima crucis sa Latin, na ang ibig sabihin, it is the most terrible way to die. Paradox, sa ating kapanahunan, kay sarap magtago sa krus. Ito ay simbolo ng wagas na pagmamahal. Sa original na version, kung paano na nalalang ang krus, kamatayan at sumpa po iyon. Napakakaiba. Ito po ay nakuha ko sa book ni Dr. Harold Sala. Ang sabi niya, crucifixion was invented by the Assyrians, 7th century before Christ. Matagal na. But it was the Romans who perfected the cruel art. Paano ho nila nagawan to ng kakaiba? Romans perfected the crucifixion as a form of torture and capital punishment. Everybody say torture. Alam po ba ninyo kung bakit nakakagimbal? Ang kamatayan po sa krus ay ang pinakamalalim na kahulugan ng torture. Walang ni isa ho sa inyo na gustong siya ay matorture. Si Jesus po, hindi ho aksidenteng na-torture. Siya po ang lumapit sa krus para hanapin po tayo. Torture and capital punishment that was designed to produce a slow death with maximum pain and suffering. Basahin ko po ito. It was the most disgraceful and most cruel method of execution. Pinaka-nakahihiya. Most cruel method of execution. And it was usually reserved for slaves, pansinin mo ninyo, foreigners, revolutionaries, and the violence of criminals. Ang sabi ho nila, it is the most barbaric form of execution. Most barbaric form of execution. Pag sinabi pong barbaric, uneducated, uncivilized, pinakamakahayop na uri ng kamatayan. Sang-ayon pa kay Dr. Harold Sala sa isa sa kanyang mga books, ito daw po, first of all, the victim was stripped, hinuhubaran, and then he was scourged with leather straps studded with thorns, bits of bone, or just simply lumps of lead or metal. Ang tawag po is cat o nine tails. Pansinin ho ninyo si Pastor Bobot. Balikan ho natin ang storya ng krus. Meron hong panghagupit, na sa dulo ho ay may metal, ito ho ay siyam, parang siyam na sima na ganyan. At yung malaki hong lalaki, Roman soldier, ay paganto po niya gagawing hahampasin. At ang Panginoon po dumidikit sa likod yon at hahaltakin ho pagka minsan pa ibaba. Tumatalsik po ang kanyang laman, kasama po ang mga dugo, cat o nine tails. Ang sabi ho sa kanyang research, every latent inhuman, bestial, and demonic tendency was given free rein during flogging and crucifixion. Ang ibig sabihin po, ang hindi makatao, ang makahayop, at ang makademonyong kaparaanan, pwedeng maranasan ng biktima. Ulitin ko po iyon. Ang hindi makatao, ang makahayop, at ang makademonyong paraan. Nang namamatay po ang Panginoong Jesus, that was the most monstrous crime ever committed on this planet Earth. Imaginein ho ninyo, ako hanggang ngayon ay nangangatog, pinapatay ng mga nilalang ang isang lumalang sa kanila. Ang pinakakinatatakutan ko po, nais kong ipagsigawan sa buong bansa,
Ang kinatatakutan ko bilang pastor ay dumating ang pagkakataong itinuturo ko po ang misteryo ng pagkapako ng Panginoong Hesus na hindi na po ako kinikilabutan. Sapagkat hindi ho ito parang nostalgic moment lang na ikaw ay gustong paiyakin. Ito po ang pinakamalalim na kaganapang gumimbal sa langit, sa lupa, maging sa impyerno. Maging si Satanas at ang kanyang mga kampon ay hindi mapaniwala ang kayang gawin ng Diyos. So ngayon ho umaga, nais ko pong salo-salo ho tayo, pansinin nyo ito. Ang karumal-dumal na pangyayari sa krus ay nagbigay sa atin ng pinakamalalim na paradoha ng katotohanan sa buhay. Paradox. Sa gilid ho ng krus ay mapapansin natin ang pinakamalalalim na aral na paradoha. Kaya ho ang title ng nais kong i-share sa inyo ay Calvary, a Paradoxical Story. Tayo hong lahat, ang tawag ko nga ho sa krus ay tower amplifier. Tayong lahat ay may cellphone. Ang sakit hong damhin pagka minsan na may gusto kang tawagan at nag-low bat, nawala na ng battery. Na-coin na natin yung salitang low bat eh. Low battery ho. Na hindi ka na makatawag. Mas mabigat kung namatay na yung baterya. Ilan ho sa kababayan natin, o ilan dito sa prayer garden, ang pagkaminsan ay on the verge of dying na ang kanyang spiritual life. You plug in no po, to the source of divine power. Balik po tayo sa Calvary. Muli po nating isaksak ang ating spirit at ma-recharge po tayo. Lord, ano po ba talaga ang pwede niyo pang ituro sa akin ng mga yaman sa krus? Ngayon ho, paradoha ang ating pag-uusapan. Number 1 is a paradox of pain, a story of love. What a paradox. Pain, love. A paradox of pain, a story of love. Okay. Sa kanyang paghihirap at sakit, ay naisa-isay sa mundo ang pinakadakilang pag-ibig ng dakilang Diyos sa sangkatauhan. Sa kanyang mga sakit at paghihirap at dusa na tinamo sa krus ng Kalbaryo, iyon ang nagsulat ng pinakamagandang kasaysayan pagdating sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Luke 22:64, napakagandang verse. They blindfolded him and demanded, prophesy who hit you. Look at me po, this is so basic pero nakakakilabot. Use your imagination. Ang isang Diyos po na nagkatawang tao, piniringan. At ano ho ang ginawa sa kanya? Napakalinaw ng verse. They blindfolded him and demanded, prophesy who hit you. Pagkatapos ho siyang piringan, siya po'y sinusuntok. At pagkatapos tatanggalin ng piring, ang sasabihin, sige nga, tingnan namin kung talagang ikaw ay magaling. Ituro mo nga, prophesy, sino sumuntok sa iyo? Meron na hubang nakaranas niyan? Si Jesus po na may lalang ng langit at ng lupa, binastos. Pinagtawanan. Ginawang pipitsugin. Ginawang walang kwentang tao. Pinagsama-samahan ho nila na makita na itong Diyos na to na nagkatawang tao sa panahon na yon ay ginagawa nilang napakaliit na kayang tirising tao. Napakalinaw. Para magbigay pa po ako ng mas, pansinin niyo yung notice the progression po ng verse na yan. Sa Matthew 27:28 hanggang 31 po. They stripped him and put a scarlet robe on him. Tingnan ninyo, hinubaran. Nakakakilabot. Ang Diyos na may-ari ng lahat ay naranasang hubaran. Iba po ang ikaw ay naghubad sa ikaw ay hinubaran sa gitna ng napakaraming tao. As if to say, walang kwenta to, walang magagawa ito. Pagkatapos dyan, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. Sabi ng ilang Bible scholars, 4 to 5 inches ang haba ng thorns na yon at inilagay sa ulo at pagkaminsan daw po binabambo pa para ito ay pumasok sa kanyang ulo. They put a staff in his right hand. Tignan nun ninyo ang pampabastos. Then they knelt in front of him and mocked him. Hail, King of the Jews, they said. They spit on him.
Nahihirapan ho ang aking spirito, maging totoo ho kayo, mga kababayan, mga GIL people, at ang mga nanonood sa atin. Minsan, dinadaanan lang ho natin yan. Pero maging totoo ho kayo, gaano ho ba kasakit ang ikaw ay duraan? Ng mga taong minsan ay pinagpala mo. Hindi ho ako papayag. Ang isang pastor ng GIL hindi pwedeng duraan. Ganon ang rational mind. Ang isang profesional na tao hindi pwedeng durhan ng sino man. Pero ang isang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, na tikmang magpahid ng laway ng mga sundalo. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Ang sabi ho ng mga doktor sa aking research, yun ho para lalong ang kanyang sugat ay dumidikit doon sa robe, tatanggalin, masasaktan, lalagyan ulit para iyon ay mas maramdaman niya ang sakit. Then they had led him away to crucify him. Grabe po ang kanyang sakit na dinanas, naked at the cross, to intensify the shame and to magnify the indignity. Ang sabi ho ng isang doktor, ang tawag sa pain na naranasan ng Panginoon ay symphony of pain. Alam niyo ho ba kung gaano kasakit ang ipako ang kamay at ang mga paa na tumatagos sa buto? That symphony of pain. Naalala ko ang surname niya is Tamayo, kay Dr. Paul Litan, na nagpapako siya, pero within 24 hours ay hindi siya tumagal, kaya nagpaalis siya sa krus. At ang sabi niya, hindi ko na kayang ibigay ang buhay ko for world peace. Kaya kapos ang pagbibigay niya ng kapayapaan sa mundo. Si Jesus, lahat po iyon. Hanggang dulo, tiniis niya. At ang sabi ho sa Mark 15:15, pansinin ninyo, wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them. He had Jesus flogged and handed him over to be crucified. And so the loudest expression of his love is the silence of the Lamb. The book of Isaiah says, He did not say a word. He did not say a word. Nagtataguan ho tayo. Pagka ho napipiko na tayo at hindi natin mataya ang ating mga kalaro, gusto nating halungkatin ang lahat. Ilalim, ibaba, gilid. At pag nakita natin ang kalaro natin, sisigaw tayo ng malakas, taya ka na, nakita kita. Tingnan ho ninyo kung paano ang Panginoong Jesus ay, so to speak, nakipaglaro. Luke 19:10. The Son of Man came to seek and to save that which was lost. Ang Panginoong Jesus po ay naghanap. Sa paghahanap niya, nakarating siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi upang tayain ang nakita niya, kundi upang iligtas. Pansinin ho ninyo yung verse na yan. To seek and to save. Ang lahat po ng pains na kanyang naranasan, look at me please, ang lahat po ng sakit at dusa na kanyang naranasan, taos-puso po niyang tinanggap. Sapagkat meron po siyang obra maestra, meron po siyang, hindi naman pelikula, meron po siyang storya o kasaysayan na gustong tapusin. Ito po, ang kanyang pawis at dugo, ang tintang sumulat ng pinakadakilang kasaysayan ng pag-ibig ng buong daigdig. Sa lahat po ng sugat at sakit at kapahiyaan na kanyang tinanggap, nasa kanyang spirit, dito ko ginagawa ang kasaysayan ng greatest love story of all. Dito ko nahanap si Bobot, dito ko siya nayakap, dito ko siya nahagkan, dito ko siya iniligtas. A paradox of pain, a story of the greatest love of all, the love of Jesus Christ. Pwede mo ba dito sa prayer garden ang karapat-dapat na palakpak ay ibigay mo natin sa karapat-dapat na Diyos na napakadakila sa lahat. Go ahead. Let's worship Him. Praise God.
A paradox of poverty, a story of blessings. Ibang paradoha po yan. Poverty, kahirapan, istorya ng pagpapala. Sa pagyakap niya, pansinin mo ninyo, niyakap niya, sa pagyakap niya sa buhay na puno ng pagdarahop, paghihirap at pagdaralita ay nabuksan ang langit upang ating kamtin ang lahat ng uri ng pagpapala. Pansinin ho ninyong paradoha, niyakap niya ang kahirapan para ibukas ang walang hanggang pagpapala sa ating lahat. Is that biblical? Definitely yes. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that through His poverty you might become rich. Pinili ho niyang magdahop, maging mahirap, maging maralita, upang sa pagpili niya ng kahirapan tayo naman po ay mapagpala. Mark 15:24. And they crucified Him, dividing up His clothes. They cast lots to see what each would get. Ang tanging piece of property na meron siya sa krus, look at me po, ay ang kanyang kasuotan. Hindi lang ho sa kinuha yon. Well, kinuha. Pero dun ho sila nagsugal. Ano ho ang pakiramdam ng isang Diyos na sa Kanya ang lahat? Ang tanging meron siya ay ang kanyang kasuotan, kinuha pa, at pagkuha ay binastos, at doon sila nagsugal. Alam mo ba ninyo, kahit ako ho the first time po na nabigyan ako, dahil si Brother Eddie po ay mapagbigay, the first time po na nabigyan ako ng barong ni Brother Eddie, pakiramdam ko po, pagsuot ko, ay napaka-anointed ko. Sa paghanga ko po sa Kanya. Ganon din naman ho tayo sa lahat. Ako nga po, may nagbibiro din, pagka minsan lang naman sa akin, na kapag tayo ho ay nagmimisyon, iba sa kanila yun pagka tayo ay nagbigay. Ang sasabihin nila, galing kay pastor to, iingatan ko. Minsan ho, nag-abot ang Panginoong Hesus ng kanyang damit. Hindi ho para i-treasure, kundi para pagsugalan. Nagsugal ho sila. Si Mags, ang aking source, he identified with our poverty. He was born in a stable and had no place to lay his head. He identified with our toil, ating kahirapan. No? He worked at a carpenter's bench. He identified with our physical needs. Pagka naghihirap po kayo, alam ng Lord yun. He was in all points tempted like as we are. Hebrews 4:15. He identified with our trials, ating mga pagsubok. Hindi ho hiwalay yon sa kaalaman ng Diyos. Ang sabi dyan, He was misunderstood, rejected, ill-treated, condemned. Ayan. Jesus identified Himself with the sufferings and sin of humanity. He was called a man of sorrows and acquainted with grief. Isaiah 53:3. He was baptized by John the Baptist along with sinners and identified Himself with the culture of His own people. Ano ho ang punto dyan? Ang pagyakap niya sa buhay na puno ng pagdarahop at pagdaralita ang bumuo ng isang dakilang kasaysayan ng pagpapala. Paano nangyari? Romans 8:32. He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Kung ibinigay ho niya ang kanyang sarili, ano ba't sinabi niya na ang lahat ng uri ng kahirapan at pagdaralita ay susuungin ko, pupuntahan ko, kung iyon ang paraan para mabuksan ang langit at sobra-sobrang pagpalain ang mga tao. Gagawin ko. Sabi mo ng Mark 8:36 and 37, bagamat wala ho dyan, what good is it for a man to gain the whole world, yet he loses his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Nagpatong po siya ng pinakamataas na tag price sa ating ulo, higit sa buong daigdig. O kung John 3:16 ang pag-uusapan, ang pinangtubos ho niya ay buong buhay niya para sa ating lahat. Napakalaking paradoha, paradox of poverty, a story of blessings. Ang ibig sabihin po, walang ni isang kumilala sa Diyos na maghihirap pa. Dahil ang lahat ng uri ng kahirapan ay kinuha na niya.
Bagamat ang uri ng kayamanang ibinigay niya sa atin marahil ay kayamanang iba't iba ang ibig sabihin. Pero isa ang pinakamalalim na kahulugan sa anumang silip o sulok o anggulo. Ang paghihirap ng Panginoon ay nagbukas upang magbigay ng Romans 8:32. Ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, kasama ng kanyang buhay ang lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Go ahead please. Pasasalamat sa Kanya. Napakaganda. Isa pang malalim na paradoha, a paradox of curse. Somebody say curse. Sa atin ng lengguwahe, marahil mas mayaman ang ibig sabihin nun. Sabihin nga ho natin, sumpa. Kita ho ninyo, niyong salitang yan, mahirap bigkasin. Sumpa. Isang paradoha, a paradox of curse, story of joy. Sa matinding ipinataw, parusang ipinataw sa Kanya, ay naihandog sa sangkatauhan ng pinakamataas na uri ng joy, ng kaligayahan, bunga ng kumpletong kalayaan mula sa anumang uri ng sumpa. Paradoha, sumpa, kaligayahan, kagalakan, kakumpletuhan. Mayaman po ang 2 Corinthians 5:21, what a paradox. God made Him who had no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God. What a curse, what a judgment. Siya na walang kasalanan ay itinuring na sumpa. Sa Isaiah 53:4 and 5, pwede ho bang pansinin ninyo si Pastor Bobot, sa lahat ho ng Kristiyanong nakakapanood nito, hindi ho pwede na hindi kayong mga tog, pag totoo ho kayong nagbasa ng Isaiah 53:5. Paulit-ulit ho, magugulantang ho kayo sa yaman ng kanyang salita. Pansinin ho ninyo. Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Ang infirmities po, ang ibig sabihin ay illnesses, sicknesses, weaknesses. Ang sorrows ay troubles and burdens, torments and worries. Now, with that in mind, surely He took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. 600 years before Christ, si Isaiah po, isang propeta ng Diyos, ay nagsulat ang pinakamalalim na description na pwedeng sabihin. Lumagpas ho siya sa parusa ng mga kalaban ng Panginoon, ng mga pumatay sa Kanya, mga tao. Kung iyon man ay Roman soldiers. Yung iba sa Bible school, pinag-uusapan kung sino ba talaga. Yung mga taong pumatay sa Panginoong Jesus, ang sabi marahil ni Isaiah sa pamamagitan ng Espiritu Santo, higit doon ang description pag tiningnan ang abang kalagayan ng Panginoon. Ito ang pinakamaganda. Ang sabi niya, we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. Sa abang kalagayan ng Panginoon, ang pinakamagandang description, iyan ang sumpa ng Diyos. Sa dinaranas ng Panginoon, ang pinaka-perpektong pwedeng sabihin, siya ay smitten by God, afflicted. Now, the paradox, verse 5, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. Thank you, God. And by His wounds, we are healed. Wala hong may sakit na nakangiti at ang saya-saya at nakakakain ng marami. Lahat ho ng may sakit at karamdaman, ninanakaw nito ang saya at sigla ng buhay. Lahat ng may sakit at karamdaman, of course, kung Kristiyano ito, sa spirit niya, siya naman po ay nakikipaglaban at pinipilit maging masaya. At marahil may misteryo ng kagalakan. Pero generally speaking, ang sakit at karamdaman po ay animong sumpa na pumapatay sa mga tao na biktima nito. Pero ang Panginoong Jesus po, ang lahat ng sakit at karamdaman at sumpa, inilagay niya sa kanyang sarili para sa isang salita. Bigyan kayo ng kalayaan. Therefore,
tanggapin ang lahat ng uri ng kaligayahan sa buhay. First Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. And by His wounds, you have been healed. Healings. Somebody say healings. Ilang libo, if not daang libong tao ang pwedeng makapanood po ng episode na to, na marahil yung iba po ang nasa hospital o yung iba nasa bahay umiiyak. Kamakailan lang, nasa isang mall po ako, yung sales lady ay nagsabi sa akin may matinding sakit ang kanyang anak. Nasa isang tindahan ako, ang sabi niya, nung isang lalaki, bandang Hagunoy naman to, may sakit ang kanyang anak. Tinatawagan ko po ang lahat ng magulang, ang lahat ng may sakit at karamdaman. Isentro po ninyo ang inyong pananampalataya sa Panginoon dahil ang pinakamahirap na sumpa ay tinanggap niya para lang tayo lahat po ay pagalingin niya. Mas malakas po para sa Panginoon. Story of joy. Sabi ko ng Romans 5:1-11, yung bandang huli na lang po, through whom, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Saan ho kayo nakatayo? Sa biyaya ng Diyos. 6, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. A paradox occurs. A story of joy. Ika-4 po, a paradox of defeat. Everybody say defeat. A story of success. Defeat, success. Paradoha. Sa talunang senaryong gumimbal sa buong daigdig, ang dugoang Mesyas na nakabayubay, nakabuyangyang sa krus ng Kalbaryo, mababanaag ang pinakamatibay na pundasyon ng mapagtagumpay nating mga buhay. Pansinin ho ninyo sa Mark 15:27-32. They crucified 2 rebels with Him. Yun ho ay para i-identify na siya'y makasalanan. One on His right, the other on His left. Those who passed by hurled insults at Him, shaking their heads and saying, "So, you are going to destroy the temple and build it in 3 days?" Yun ho ay pang-iinsulto. Come down from the cross and save yourself. Hindi ba talunan ka? Hindi mo mailigtas ang sarili mo. In the same way, the chief priests and teachers of the law mocked Him among themselves. He saved others, they said, but He can't save Himself. Let this Messiah, this King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe. Sina-challenge po siya. Those crucified Him, with Him also heaped insults on Him. Kaya masayanik secret. Hindi ho nila alam na iba ang kaparaanan ng Diyos. Tama ho ang aking anak. Nung siya ay 6 na taon, ang sinabi niya, "Daddy, totoo po bang niligtas tayo ni Jesus? Bakit po siya namatay? Paano niya tayo niligtas?" Sapagkat ni bata ay alam ang konsepto ng hero. Lumilipad, malakas, hindi namamatay, hindi tinatablan. Samantalang ang Panginoon sa paraan ng pagliligtas, pinahirapan at pinatay. Na tanging ang Espiritu Santo na mangungusap sa ating malalim na puso at espiritu ang magpapaliwanag, "This is how I love you." Napakalalim. Sa John 10:10 ay sinabi niya, para bigyan po ng diin ang paradox of defeat. Pero, story of success. The thief comes only to steal and kill and destroy. Pero
tingnan nun ninyo ang storya ng katagumpayan. I have come that they may have life and have it to the full. John 16, behold, I have overcome the world. 1 John 4:4, greater is He who is in us than he who is in the world. Ang sabi ho ng Biblia, you are more than conquerors through Him who loved us, who loves us. Ang ibig ko lang ho sabihin, ang tunay na uri po ng success ay iniabot sa atin sa panahon ng animong siya po ay talunan sa krus ng Kalbaryo. Iyon ang naging dakilang paraan upang magkaroon ng paradoha ng pagkatalo at magkaroon ng istorya ng katagumpayan mula sa ating Panginoong Jesus. Sabihin ho ninyo sa inyong katabi, ikaw ay mapagtagumpay. Dapat ho yata nakangiti pag sinasabi yon. Sa kabila ho, ikaw ay mapagtagumpay. Salamat sa Diyos. Ano ho? Panghuli po, panglima, a paradox of death, a story of life. Paradoha ng kamatayan, ang nagsulat at ang resulta ay ang storya ng tunay na uri ng buhay. Ang sabi diyan, sa kanyang karumaldumal na kamatayan ay inihandog niya ng Panginoong Hesus sa sangkatauhan ng pinakamahal na regalong ating natanggap, ang handog na buhay na ganap, kaaya-aya at magpasawalang hanggan. John 19:30, when He had received the drink, Jesus said, it is finished. Tetelestai, it is finished. With that, He bowed His head and gave up His spirit. Philippians 2:5-11, pansinin ho ninyong namatay ang Panginoong Jesus. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. 6, who being in very nature God, talagang Diyos ho siya, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sabi ho ng John 3:16, kagabi ho ay nadinig ko ang isang tao na nakikipag-usap sa telepono, isang Kristiyano ho, kapitbahay ko. Nagrema ho sa akin ang simpleng pakikipag-usap niya sa kausap niya. Ang sabi ho niya, tandaan mo lang, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ho niya alam, nakikinig ako. Nagrema ho sa akin ng isang salita, isa lang ho, pagsinta. Para ho bang ang isang pastor ay baguhang born again na dinig ko ang salitang sinisinta kita? Gayon na lamang ang pagsinta. Pagsinta ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya, paradox, ay hindi na mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ho ito simpleng malulunod. Ang sasabihin mo ay, huwag kang mag-alala, kumapit ka sa akin, ililigtas kita. Hanggat katabi mo ako, expert swimmer ako, itatawid kita hanggang dun sa pangpang. Hindi ho ganun eh. Ang nangyari po ganito eh, hayaan mo ako ang malunod. Go ahead, pumunta ka dun. Ang panalangin ko ho, of course, tayong lahat ay darating ang panahon na kukunin ng Panginoon. Pero hindi ho nakakatakot na sa panahon ng paglihisa natin sa mundo, nagkakaroon ako ng makulit pagkaminsan na dialogo sa Diyos. Hindi ko alam kung ito ay pagiging sweet, pagiging realistic, o pagiging very personal sa Panginoon. Ang sabi ko,
Kung ako ay kukunin niyo, Panginoon, nawa ang huling pinagbubulay-bulay ng aking isip. Ang huling nasa isip ko po ay ang inyong dakilang pagmamahal sa kasalanang tulad ko. Nawa ang pinagbubulay-bulay ko po ay ang misteryo ng inyong paghahanap sa akin. Hindi ko ho pagbubulay-bulayin ang mga lugar na narating ko o ang mga pagkain sa mundo na natikman ko. Nawa ang pinagbubulay-bulay ko ay ang inyong journey para hanapin ako. Ang mga paradohang nasalamin natin sa buhay at kamatayan ng Panginoong Hesus ay mga kabalintunahang bumago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pagpasensyaan nyo na ho, tila malalim ang pagkakatagalog natin dyan. Bumago sa buhay nating lahat. Anong mga paradoha? Ang kanyang mga sakit, Lord, karukhaan, ang sumpang kanyang pinaghirapan, ang animoy pagiging talunan, sukdulang makarating sa kanyang kamatayan ang nagbigay sa atin ng kasaysayan, ng tunay, ng kaganapan sa buhay. Kung papayagan ho ninyo ay magtapos ako sa isinulat ng isang babaeng manunulat, Miss Lori Beth Jones. Sabi ho niya, word for word marahil, some people are shocked at the inference that God serves us. Yet this man who represented God, who was imbued with all the power of God, walked up to people one day and asked, "How can I help you?" Yan ho ang pinakasikat na pangungusap niya. How can I help you? How can I help you? How can I help you? And she said, if they wanted to see, He opened their eyes. If they wanted to walk, He let them walk. If they wanted bread, He gave them bread. If they wanted wine, He gave them wine. If they wanted their daughter brought back to life, Jesus brought their daughter back to life. Even when they wanted Him dead, He died. And He did all those things without a fight. All because He's coming from one power, love. To love and to serve. And God is love. Kung gusto ho ng mga taong siya'y mamatay, lumapit siya sa kamatayan upang magbigay ng aral, isang paradoha. Sa pamamagitan ng aking kamatayan, magkaroon ka ng buhay na ganap, kaaya-aya, magandang masigla, kumpleto. It's nice to say, here I am, Lord. And I want to tell you, I love you. Thank you for loving me. Maraming salamat po. Tumayo po tayo lahat. Pagka nagbulay-bulay tayo, tila ang kaya na lang nating sabihin ay, worthy is the Lamb. Ang mga anak ko po, ang tawag ko ay darling. Ang wife ko, darling, love, tinatawag ko din po. Si Jesus ang tawag marahil ng Ama. Contextually speaking, of course, nag-iisa, bugtong na anak ay darling. Pinayagan ho niyang bastusin, pinayagan ho niyang maliitin, at pinayagan ho niyang mamatay. Para sa isa pang darling niya, ang pangalan ho ay ako at kayo. Kaya noong umaga, damhin ho natin ang kanyang pagmamahal. Ang dalas ho kasi, humihiling tayo sa Kanya dahil ang dami nating kahilingan.
Baka kung pwedeng sabihin natin ngayon, ang hiling ko na lang ang huwag mawala ay isa, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat-lahat. Nawa ngayon ang ating pag-iyak, isa lang ang sinisigaw, hindi dahil nangangailangan ako ng anumang pangangailangan, kundi ang gusto ko lang ay ang Panginoon na susi ng lahat upang tanggapin ang lahat ng pangangailangan. Willing mo ba kayo to love Jesus today? Willing mo ba kayo na parang ngayon lang kayo nakakilala? Willing mo kayo na i-embrace ang Panginoon? Willing mo kayo na hindi kayo mahihiyang sigawan ang langit at sabihin, salamat po, pinayagan nyo na pagka sa kasaysayan na wala ng Diyos ang langit. Wala ho tayo sa debate, sa theology, I know this. Ang ibig kong sabihin, may isang Diyos na mula sa langit ay bumaba para hanapin tayo. Lift up your hands as high as you can. And let's love this God. I love you, Jesus. Darling of heaven, crucified. You are worthy, God. Thank you for the price you paid. Nagpapasalamat po tayo, bearing all my sin. By your amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the nail-pierced hands. Salamat po. Salamat, salamat. All I know, let's worship this God. I love you, God. You reign victorious. You are high and lifted up. Look at this, the darling of heaven. And so we say, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. We say, worthy is the Lamb. Say it again. Worthy is the Lamb. Let's sing the chorus. Lift up your hands as high as you can. You are worthy, God. I love you. Sing, worthy is the Lamb. Seated on the throne. Salamat po. Crown you now with many crowns.
expect your presence, Lord. Sabihin ho ninyo, you are high and lifted up. Jesus, the Son of the living God. With faith, banggitin niyo po ito, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Nakataas ho ang ating kamay, si Dexter po ay tumutugtog. Release your love to Jesus. Let God release healings and blessings and joy and salvation. Move in our midst, God. We want your presence. We want you, Lord. Kayo lamang po. Wala nang iba, Panginoon.